Ang kalangitan sa gabi ay hindi kung ano ang iniisip mo. Hindi ito ang simula ng panahon. Isa itong libingan ng liwanag. Nagpadala ang James Webb Space Telescope ng mga larawan ng mga bakas ng init sa malalim na kalawakan. Mga pisikal na pilat na iniwan ng isang unibersong namatay bago pa man isinilang ang atin. Binabago at parang winawasak ng datos ang mga batas ng pisika kaya nagpapanik ang NASA. Hindi makatulog si astronomer Alison Kirkpatrick ng Universidad ng Kansas. Inila niya ang kanyang profesional na karera sa pag-aaral kung paano lumalaki at umuunlad ang mga galaksya. Ngunit ang unang mga larawan mula sa James Webb Space Telescope JWST ay pinagduda siya sa lahat ng akala niyang alam niya. Ang JWST ang pinaka-advanced at makapangyarihang space telescope na nagawa. Magbibigay ito sa mga astronomo at siyentipiko ng suyap sa nakaraan at pahiwatig kung paano nabuo ang unang mga galaksya. Sa halip, ipinakita nito ang maliwanag at ganap na nabuo ng mga galaksya kung saan dapat ay kadiliman ang naroon. Lumitaw ang mga ito sa mga bahagi ng universo na dapat ay halos walang laman. Noong panahong yon, ang cosmos ay manipis na ulap ng hydrogen at helium na dahan-dahang lumalamig at lumulutang habang hinihintay ang grabidad. Hindi makatuwiran ang mga larawang ito. Inasahang magtatagal ng daan-daang milyong taon ang sinaon ng ulap na basta lang lumulutang sa kalawakan bago pa magkaroon ng mga bituin. Dapat ay mabilis na naubos at nagkalat ng mga sangkap ang mga unang katawang pangkalawakan kaya't dapat blankong canvas ang universo. Pero iba ang natuklasan ng JWST. Karaniwan ng pinaniniwala ang sinusunod ng universo ang Lambda CDM na modelo. Karaniwan ang kwento ng cosmos, mainit na Big Bang, dark matter na humihila ng gas sa mga kumpol at dark energy na nagpapabilis ng paglayo. Matagal na itong sinusuportahan ng datos. Ang universo ay 13 tuldok 8 bilyong taon ng tanda o yon ang akala natin. Ang unang full color na larawan mula sa web ay dumating noong 2022, ipinapakita ang isang kumpol ng mga galaxy na tinatawag na SMACS 0723. Kaagad may mali. Sobrang dami ng mga galaxy, sobrang liwanag nila, hindi sila dapat nandoon. Itinapon ng mga research paper, itinapon sa basurahan. Kung tama ang mga larawan, mali ang timeline ng mga unang galaxy. Patay na ang lumang pinagkaisaang pananaw tungkol sa mga galaxy. Isang malabong mansa sa konstelasyon ng Botes ang pangunahing pinaghihinalaan. Ang pangalan nito sa katalogo ay CERS, 933-16, at ang unang sukat dito ay nagmungkahi na nakita ito sa redshift na 16.7. Ang numerong iyon ay nakapagtaas ng kilay. Ang redshift ay parang time machine na nakapaloob sa mismong himaymay ng universo. Habang lumalaki ang kalawakan, iniinat ang liwanag na dumadaan at nahahatak papunta sa pula ng spectrum. Mas ininat ang liwanag, mas galing ito sa mas lumang panahon. Sa mas malalim na redshift, hindi ka lang tumitingin sa mas malayo, kundi parang pinapanood mo ang mas naunang anyo ng universo na tila umaatras ang oras. Sa redshift na 16.7, ang bagay na yon ay matatagpuan mga 235 milyong taon matapos ang Big Bang. Nasa panahon ito na wala pang nabubuong malalaking bagay, parang universo na bagong construction site, kakasimula pa lang ng mga manggagawa sa bakanteng lote. 5 minuto lang lumipas, kumuha ka ng litrato at may isang daang palapag na tor na tapos na sa gitna ng lote, bukas ang mga ilaw at abala ang mga tao sa loob. Wala pang sapat na oras para makabuo nito, pero ayan na. Sa near-infrared na larawan ng JWST, ang galaxy ay eksaktong ganoong anomalya. Saglit, mukhang tugma ito sa isang bagay mula sa maagang universo, pero nabasag ang argumentong yon kalaunan. Yung 16.7 ay mabilisang tantiya lang base sa kulay ng galaxy gamit ilang malalawak na filter. Parang unang hula, hindi desisyon. Bumalik ang grupo at ginamit ang spectrograph ng JWST na nagbabasa ng liwanag ng detalyado. Binago ng resulta ang lahat, nawala ang matinding distansya. Ang totoong redshift ay 4.9, isang ordinaryong galaxy na 1.2 bilyong taon na. Ang akala nilang cosmic record breaker ay panlilinlang lang ng pagkakaayos. Sa tamang distansya, ang hydrogen emission line ay dumula sa 3 pinakamapulang filter habang ang oxygen lines ay nagpalakas sa ika-4. Pinailaw nito ang ilan, nagdilim sa iba, at nagmukha itong mas matanda kaysa sa tunay nito. Ang pinakamalayong bagay na nakita ay isang mirage, pero hindi lahat ng galaxy ay naglaho sa mas malapit na pagsusuri. May ilang nanatiling buo. Sa 2024, 12-12 ng unang galaksy ang nasuri at karamihan ay nasa lokasyong ipinahiwatig ng unang pagtatansya ng kulay. Kakaunti lang, daya ng Boötes Smudge ang napatunayang peke. Ang tunay na unang galaxy ay kadalasang mas maliit at di gaanong maliwanag, ngunit pumasa sa lahat ng pagsusuri.
Kaya't ang maagang universo ay hindi isang ilusyon. Mas mahirap lang itong basahin kaysa sa unang tingin. Pero may isang problema na ayaw pa ring mawala at mas malala pa ito kaysa sa inaakala ng kahit sino. Si Adam Riess, isang Nobel Prize winner, ay nag-aaral kung gaano kabilis lumalawak ang universo ngayon. Ang kanyang grupo ay bumubuo ng tinatawag na Cosmic Distance Ladder. Paraan ito ng pagsukat sa kalawakan gamit ang umuulit na cosmic signal bilang panukat. Nagdulot ito ng problemang tinatawag na Hubble tension ng mga siyentipiko. Ginamit ni Riess ang kanilang modelo at nauha ang numerong 73. May isa pang paraan basahin ng universo. Imbes na sa malapit na kalawakan tumingin, nagsisimula ito sa pinakamatandang liwanag na makikita natin, isang mahinang liwanag mula noong 380,000 taon pa lang ang universo. Ito ay larawan ng sinaunang kosmos bago lumitaw ang mga bituin at galaksya. Kung gagamitin mo ang panimulang puntong yon at ang standard model, hindi mo makukuha ang 73, mga 60, 7 lang ang lalabas. Dapat pareho ang dalawang numero pero hindi sila magkatugma. Ang agwat sa pagitan nila ay umabot na ngayon sa tinatawag ng mga siyentipiko na 5 sigma. Para itong paraan ng pagsasabi na napakalaki ng pagkakaiba na kung walang mali, halos hindi ito mangyayari nang nagkataon lang. Sa praktika, isa ito sa 3.2 milyon. 3 ulit mas bihira kaysa tamaan ng kidlat. Noong una, inisip ng mga tao na may mali sa cosmic ladder, pero muling tiningnan ni JWST at walang nakitang pagkakamali. Ginamit ni Riess ang JWST para suriin ang maigit sa 1,000 sa kanyang mga bituin. Halos di nagbago ang distansya, matibay pa rin ang ladder niya. Hindi lahat sang-ayon kung saan ang problema. Si Wendy Friedman, astronomo sa Universidad ng Chicago, ay gumamit ng ibang paraan sa pagtugon sa tanong. Imbes na umasa sa Cosmic Distance Ladder, gumamit siya ng isang espesyal na uri ng mga pulang higanteng bituin bilang gabay. Lumabas ang resulta niya sa mga 70 nasa gitna ng 2 sagot. Mahalaga yon dahil nagpapahiwatig ito na maaring hindi kasing simple ng isa lang ang tama at ang isa ay mali ang Hubble tension. Ang problema ay wala pang paliwanag na nakapagbigay kasiyahan sa lahat. Isa sa mga pangunahing ideya ay ang early dark energy, isang biglaang dagdag enerhiya na maaaring nakaapekto sa paglawak ng universo matapos ang Big Bang. Kung nangyari yon, pwedeng makatulong ipaliwanag ang magkasalungat na sukat. Ang mga proyekto gaya ng Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, ay nag-aaral ng 10-10 milyong galaksya para maganap ng ebidensya na lumawak ang universo sa ibang paraan kaysa sa inaakala natin. Pwedeng may natatagong depekto pa rin sa mga sukat. Baka nag-iba ang dark energy sa paglipas ng panahon o may kulang sa standard model ng universo. Nakakabahala ang Hubble tension dahil hindi ito basta maipaliwanag. Madalas, nawawala ang mga naunang anomalya sa masusing pagsusuri. Yung galaxy na akala nating malayo, mas malapit pala. Yung signal, nakakalito lang. Lumiit ang misteryo, pero ito hindi. May pagkakaiba sa unibersong nakikita natin at sa unibersong ipinapakita ng modelo natin. Habang mas eksaktong sinusukat, lalong mahirap ipaliwanag ang pagkakaibang ito. Noong 2023, naglabas si Ivo Labe at ang kanyang team ng papel tungkol sa 6 na bagay na hindi dapat umiral. Nakikita natin sila 500 tungong 700 milyong taon matapos ang Big Bang nung nagsisimula pa lang ang universo, pero mukha na silang mga ganap ng galaksya. Ang problema ay ang laki nila. Ayon sa ilang pagtatangkya, 10 hanggang 100 beses na mas malaki ang kanilang masa kaysa sa sinasabi ng modelo na posible. Ang ilan sa kanila ay kasing laki ng 100 bilyong araw siksik sa mga rehiyong mas maliit kaysa Milky Way. Kung tama ang mga sukat, malaki ang problema ng mga astronomo. Hindi sapat ang oras para makabuo ang mga galaksyang ito ng maraming bituin. Hindi tugma ang mga numero. Nagsimula muli ang investigasyon at habang dumarating ang mas mahusay na datos, lumiit ang imposible. Tinawag ito ng mga astronomo na maliliit na pulang tuldo. Hindi lang isa o dalawa ang nakita ng JWST. Kahit saan siya tumingin, may natutuklasan. Habang pinag-aralan ng mga mananaliksik ang liwanag, napansin nila ang kakaiba. Imbes na malinaw na palatandaan ng isang normal na galaksya, malalapad at parang pinahid na emission lines ang lumitaw sa liwanag. Malinaw na palatandaan ito na umiikot ng mabilis ang gas sa paligid ng itim na butas at nagbago ang lahat. Marami sa mga ito tila natatago ng itim na butas na singbigat ng milyon-milyon o maging daan-daang milyong bituing gaya ng araw sa likod ng makakapal na alikabok. Mahalaga yon. Ang mga itim na butas ay maaaring hindi kapanipaniwalang maliwanag, sapat na maliwanag para lokohin tayo na akala natin mas marami tayong nakikitang mga bituin kaysa sa talagang naroroon. Isa sa unang kandidato ay kasing laki ng Milky Way. Umabot ng 13 bilyong taon bago nabuo ang ganitong kalaking masa sa ating kalawakan. Ang bagay na ito ay tila nagawa yon sa loob lamang ng ilang daang milyong taon. Yon ang dahilan kung bakit napaisip ang mga astronomo kung ibang bagay nga ba talaga ang kanilang tinitingnan.
Isa sa posibilidad ay ang itim na butas na bituin, isang itim na butas na may makapal na balot ng gas. Sa bilyong liwan ng taon ang layo, maaring magmukha itong napakalaking bituin. Kung totoo ngang umiiral ang mga ito, maaring natuklasan na ng JWST ang una. Pero may problema pa rin. Ang unang bahagi ng universo ay wala pang ganong karaming materyales na maaring gamitin. Karamihan ng karaniwang materya ay palutang-lutang pa bilang gas, hindi pa nakakulong sa mga bituin. Para maging ganon kalaki agad, kailangan nagawa ng mga galaksyang ito ang isang bagay na hindi pa natin nakikita noon. Kailangan gawing mga bituin ang halos bawat patak ng gas at siksikin sa maliit na espasyo na tila imposibleng gawin. May isa pa rin problema. Ang ilang maliit na pulang tuldok ay mahina sa X-ray. Nakakaiba dahil karaniwang maliwanag dito ang aktibong itim na butas. Mas lalo itong naging misteryoso. Maaring ang ibang pulang tuldok ay mga itim na butas na natatakpan ng alikabok o ibang bagay. Hindi na masyadong sinusuportahan ng ideya na malalaking galaksya ang mga ito. Parang maling liwanag lang ang binibilang ng mga astronomo. Pero paano kung hindi talaga ang mga galaksya ang issue? Nagmungkahi si Pisiko Rajendragupta ng mas radikal na sagot. Baka mukhang luma ang mga galaksya dahil mas matanda ang universo kaysa akala natin. Ang modelo niya na tinatawag na CCC+, CCC plus TL ay inililipat ang edad ng universo mula 13 tuldok 8 bilyong taon papunta sa tinatayang 26 na tuldok 7 bilyong taon. Ibig sabihin, halos doble ang oras ng kosmos para bumuo ng mga galaksya, bituin at itim na butas. Kaya hindi na imposibleng mabuo ang mga galaksyang iyon. Pinag-isa ni Gupta ang dalawang kontrobersyal na ideya para makarating doon. Una, pinayagan ng ilang pangunahing konstante ng kalikasan magbago sa paglipas ng panahon. Pangalawa, ina-update ang teoryang tired light. Habang bumibiyahe sa universo, dahan-dahang naubos ang enerhiya ng mga photon. Nagmumukhang mapula ang malalayang galaksya hindi dahil sa paglawak ng kalawakan, kundi dahil humina ang kanilang liwanag. Mukhang kapani-paniwala ito, pero karamihan ng pisiko ay hindi kumbinsido. Inilatala ni Gupta ang ideya sa peer-reviewed journal noong 2023 at agad tumugon ang ibang mananaliksik. Simple lang ang argumento nila. Sumasalungat ang modulong ito sa maraming ebidensya. Hirap din itong ipaliwanag ang cosmic microwave background mula sa Big Bang. May mas malaki pang issue. Matagal nang umiiral ang teoryang tired light, ngunit palaging kulang ang paliwanag nito kapag sinusubok ng mga astronomo. Kung lumalawak ang universo, dapat mas mapula, madilim at pahabang itsura ng malalayong galaksi. At ito ang obserbasyon natin. Kayang ipaliwanag ng tired light ang pamumula, pero hindi nito na ipapaliwanag ang iba pa. Kaya kahit maganda itong pagtatangka para lutasin ang misteryo, karamihan sa mga astronomo ay hindi naniniwalang ito ang sagot. Pero paano kung ang problema ay ang Big Bang mismo? Kung may sinuman na pwedeng magmungkahi ng radikal na ideya tungkol sa universo, siya ay si Roger Penrose. Isa siya sa mga nangungunang eksperto sa mundo tungkol sa mga itim na butas at nanalo siya ng Nobel Prize dahil sa kanyang trabaho. Tinawag niyang Conformal Cyclic Cosmology o CCC ang kanyang ideya. Nagsimula ito sa tanong, paano kung ang Big Bang ay hindi ang simula? Sabi ni Penrose, ang universo ay paulit-ulit na dumadaan sa mga siklo, matatapos ang isa, magsisimula ulit ang bago. Isipin mong i-fast forward sa trilyon-trilyong taon sa hinaharap, naubos na ang lahat ng bituin, nagkawatak-watak na ang materya, at pati huling mga itim na butas ay naglaho, wala nang natira. Ayon kay Penrose, sa puntong ito, nawawala na ang kahulugan ng pagkakaiba ng walang hanggan kalaki at walang hanggan kaliit. Kung totoo ito, maaring ang katapusan ng universo ay simula ng panibago. Ibig sabihin, posibleng hindi tunay na simula ang Big Bang. Maaring ito ang katapusan ng naunang universo. Dagdag pa rito, iminungkahi ni Penrose ang haka-hakang dark matter particle na tinawag niyang aerobon. Kung totoo ang mga particle na ito, posibleng mag-iwan sila ng mahihinang bakas na pwedeng makita ng mga teleskopyo sa hinaharap. Pero may problema. Para gumana ito, dapat ang hinaharap ng universo ay kumilos sa paraang di pa natin nakita. Kaya tingin ng maraming kosmolohista, ang Triple C ay isang posibleng paliwanag pero hindi tiyak. Matapang itong ideya pero tanong kung papayag ang kalikasan. Sabi ni Penrose, maaring masubukan ang teorya niya. Naniniwala siyang nag-iwan ng tunay na ebidensya ang kanyang paikot na universo at nakuha na natin ito. Ayon sa kanyang teorya, ang universo bago ang atin ay naglalaman ng napakalalaking itim na butas. Sa paglipas ng panahon, ang mga itim na butas na yon ay naglaho. Ayon sa modelo ni Penrose, ang huling pagsabog ng enerhiya mula sa bawat isa ay tumawid sa hangganan sa pagitan ng mga siklo ng kosmos at nag-iwan ng bakas sa ating universo, tanda ng isang patay na universo. Saan mo hahanapin ang bakas na yon? Sa cosmic microwave background, ang pinakamatandang liwanag mula sa Big Bang na bumabalot sa kalangitan.
Sabi ni na Penrose at grupo niya, may ilang bahagi na mas mainit kaysa inaasahan. Hindi lang basta tuldok, kundi bilog na halos 8 beses ang lapad ng buwan. Noong 2020, iniulat ng grupo na nakita nila ang mga bilog na ito sa datos mula sa Planck at WMAP satellites at tinawag nila ang mga ito na Hawking Points. Kung tama ang interpretasyon nila, hindi lang basta random ang mga ito. Mga labi ito ng higanteng mga itim na butas na umiral bago pa isinilang ang ating universo. Sinuri rin ng ibang mananaliksik ang parehong mapa at nagkaroon ng ibang konklusyon. Sa muling pagsusuri, hindi na masyadong kapansin-pansin ang signal. Ang problema ay kapag naghahanap ka ng kakaibang mga pattern sa isang napakalaking hanay ng datos, halos palagi kang makakakita ng ilan. Isipin mo na lang ang paghahanap ng mga hugis sa mga ulap. Kung magsisimula kang maghanap ng mga bilog, pagkatapos ng ilang sandali, madali mo na lang silang makita. Totoo nga bang bakas mula sa naunang universo ang mga ito o simpleng pattern sa ingay? Anuman, nagdudulot ito ng akademikong pagtatalo. Ang mga mananaliksik ay nagtatrabaho para sagutin ang isa sa pinakamalalaking tanong sa agham kung paano nagsimula ang universo. Nakasalalay ang karera, pondo at reputasyon sa agham sa tamang sagot, personal ang laban at ngayon nangyayari ang paghahanap na ito sa kasalukuyan. Sa mga journal at komperensya, nagtatalo ang mga grupo kung ang mga pinakaunang kandidatong galaksya ng JWST ay talagang kasing laki at layo gaya ng unang akala o kung ang mga epekto tulad ng cosmic debris ay nagpapalabas sa kanila na mas matindi kaysa tunay. Hindi lang ito tungkol sa malalayang galaksya, kundi pati rin sa ating lugar. Tingnan mo ang iyong mga kamay. Ang bawat atom dito ay mula sa mga sinaunang bituin. Sa ilang bersyon ng cyclic cosmology, kahit ang liwanag sa paligid mo ay maaaring mula sa lumang universo at nare-recycle lang. Kung gayon, saan tayo nito iniiwan? Hindi ibig sabihin na mali ang Big Bang. Totoo pa rin ang pangunahing kwento tungkol dito. Lumalaki ang universo at kung ibabalik ang oras, lahat ay nagsimula sa mainit at siksik na simula na makikita sa mga pangunahing elemento ng kalawakan. Ang hydrogen at helium ay lumalabas pa rin sa inaasahang dami ayon sa teorya. Sa kabuuan, ang edad ng universo ay tinatayang 13 tuldok 8 bilyong taon pa rin. Mas malalim na ang mga bagong pagsisiyasat sa simula ng universo at maaaring baguhin ng mga munting pulang tuldok ang pananaw natin sa pagbuo ng mga galaksya. Ano man ang matuklasan ng JWST, hindi ito krisis sa kosmolohiya kundi larawan ng universo na unti-unting nabubuo. Mukhang natuklasan na naman ng James Webb Space Telescope ang isa pang misteryo at hindi lang ito ang nagtatago dyan sa kalawakan. Kung gusto mong mas lumalim pa, panoorin mo ang 50 nakakagulat na katotohanan tungkol sa kalawakan na hindi mo alam para makita mo pa ang ibang mga bagay na itinatago ng universo sa atin o i-click mo ang video na ito.